Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito po, yung kupal at mayabang na mayor ng Davao, no? No, ang dami na pong kwento-kwento diyan dito sa mayor ng Davao na ito, no? Naalala nyo, yung nagdeklara siya ng drug on war niya o war on drugs niya, no? Kinopya niya lang, copycat siya nung tatay niya. O walang originality. Paano yung pagkatiwalaan itong kupal na ito, no? After that, no? Sinasabi niya nga pasensya ta, no? Na papatayin daw niya yung mga kung ikaw ay pedophile, kung ikaw ay kriminal, ikaw ay drug lords, pasensya ta. No? I-background lang natin mga kababayan mamaya, pero bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos, ganun din po sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, at ganun din po sa mga katuwang natin sa mga chat box ng ating premiere, no? At tayo nakabalik na sa ating long spring break. Kumbaga vacation. At maraming salamat po kay Miss Rupina Bacani. Siya po ay ang ating bagong member, no? Welcome to Talkies family. God bless po at maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta, no? Ganun din po sa mga ating mga masugid na taga-subaybay. Tayo po ay nasa ano ba to? Ayaw umangat ng aking computer. Nagahang. Ay, nagahang din pala sa inyo. Oo naman. Meron na po tayong 27,357 subscribers as of this date po, no? So hopefully ma-reach na natin bago matapos ang Abril, ma-reach na natin yung ating 30K. Di po ba? O, ayan. Ito po, i-background natin, ano, mga kababayan. Hours after na i-declare ng ito, mayor ng Davao City, yung kanyang war on drugs sa kanyang city, na kung saan hindi pala nila natapos-tapos, ang sabi nga dyan, no? Sabi nga dito, 40 years na, hindi pa natapos. 40 years na kayo sa pamamahala, hindi nyo man lang natapos yan. Ano sabi sa politiko? 40 years na sa pwesto, hindi pa natapos. Kabataan, Chides, Baste, Duterte's Drug War 2.0 in Davao City. Yan po yung sabi ni Aklang Manuel. Hindi ko na po yung babasahin. O nga naman, 40 years na, tapos naging presidente pa tatay mo. Wala naman pala. Yung sabi ng tatay mo, in 6 months tatapusin niya ang drugs. Mag-jet ski siya sa West Philippine Sea. Wala. Puro lang pala bunganga. Yung sinabi ng tatay niya, mga estupido kayong mga Pilipino, manamaniwala sa sinabi ko. So lahat pala nung sinabi ni Digong ay puro kagaguhan, puro kasinungalingan. Tapos yung war on drugs niya, ayun, napunta sa ICC. Baka gusto rin siyang sundan nung anak niya para naman may caretaker doon, may caregiver doon sa tatay niya. Di ba? Ay napakabuting anak naman pala nitong mayor ng Davao City. Gustong samahan yung tatay doon sa ICC. Sabi ni Robin, siya na lang ang sasama Ikaw naman kasi Robin, di ka naman pala welcome Ayaw sa'yo nung mayor ng Davao City, siya na lang. So balik tayo sa kanyang 2.0 Davao City War on Drugs. Hours, yan sa balita ng Minda News. Hours after Mayor Baste Duterte declared his war against drugs, first blood spilled. Hours lang. In the middle of the night. Gabi ng lagim. Ito na ano na natin yung mga kababayan na isama na natin to sa ating vlog. Kaya wag na nating anuhin yan. Hindi na natin siya bibigyan pa ng pansin. In totality, no, 8 ang tumumba, no, in a matter of 48 hours doon sa kanyang war on drugs. Kaya nga po, no, bago bumaba sa pwesto si PNP Chief Acorda, pinaimbestigahan niya po yan. Nirelieve po nila yung 8 kapulisan na iniimbestigahan po yan. Di ba? Balitang-balita po yan. Ngayon, ito namang si Kupal Baste Duterte, sinabi nga po ng CHR na mag-iimbestiga sila.
No? Sinabi po yan. Dahil alam nyo na, ang daming tumumba eh. Doon sa report po ng PNP, may higit 6,000. Tapos yung latest report ng PIDEA, sinasabi nila na bumaba naman ang ng drugs, no? Bakit meron pang war on drugs? 'Di ba? Kumbaga, parang itong mga Duterte, no? Gina-justify lang nila yung kagaguhan nila na pumatay ng tao by using these drugs. 'Di ba? Ano ba dapat nating gawin diyan? Sa drugs na 'yan. Hulihin. Tapos dalhin sa korte. Kasuhan doon. O, na-preserve mo pa yung buhay. Ngayon, kung gumawa ng kumal na dimen, ganun pa rin. Hulihin. Ipunta sa korte. Bahala ang korte ang mag-justify and let, karma. Yun. Hindi niya maidepend yung sarili niya. Tulad nung nangyaring dong tumumbang 8. O, sabi nila, nanlaban. Asan ang video evidence? Nasaan ang ebidensya na nanlaban nga sila? Diyan, iisipin namin, another form of lunatic na nabuburyong pag hindi nakabalita na nakapatay sila, na may inutusan silang pumatay. Mamaya malalaman nyo, ganito yan, no? Anong sabi ni Baste dyan sa CHR, sa sinabi ng CHR na imbestigahan siya? Baste unpaced by CHR probe over war on drugs. Ayun po yung sabi dyan sa Mindanao Times. They should refer to my statement. What will they investigate? If something happened to the police, then I said that it was me. I did not order them. So far, I have not met a pusher there who has not been killed. Ayun daw po. Paano mo naman mamimit yung pusher? Dedo na nga. Hindi nga hinarap sa'yo. Hinarap sa'yong dedo na. Paano niya pa maididepensa yung sarili niya kung pusher siya o hindi? Gago kay. Nang dahil sa statement niya, kaya nangyari yan. Nagkaroon ngayon ng lakas ng loob itong mga kapulisan dyan sa Davao na magpipindot ng kanilang gatilyo. Tulad nung sinasabi kong mga kababayan, the justice is in the end of the barrel of a loaded gun. Diba? Ang yabang ni Kupal, no? If they want to investigate, they can file a case with the city prosecutor's office. Ayun ang tanong. Ang tanong dyan, hindi ba yan mai-impluensyahan? Diba? Ayun po sabi niya, sige, imbestigahan nyo. Okay, imbestigahan nyo si HR. No? Para malaman itong gunggong na to, yung kayabangan niya, no? Biruin mo, mayor ka ng Davao City, mayor ka ng isang city, progressive, tapos sasabihin mo yan na, pasensya ta, no? Papatayin ko talaga kayo. I will kill you. Sabi po yan, meron pa tayong vlog dyan. Diyan sa ulat ng Sunstar, I will kill you. Sinabi niya ngayon na siya ang mismo ang papatay, hindi niya inuutos. Ito yung sabi niya kasi. Sa Philstar, yung latest, Baste Duterte, no order to kill drug suspect. No? Wala nga order. Pero, in your statement, it's liking to an order. Kasi tulad ng sinabi ko kanina, with your statement, since you are the mayor of that city, the authorities now have the guts, have the ability to do yung sinasabi nating extrajudicial killing. Wala nga siyang safe siya eh. Diba? Siya, play safe. No? Hindi naman ako ang aktong pumatay. Anong pinagkaiba niyan? Na ikaw ang big boss sa isang mafia. Na ikaw ang big boss sa isang drug syndicate. Diba? With your statement only. Ba't mo naman sasabihin dyan in public? Ito na, patayin nyo na sila. Yan ang order ko. No! You actually incriminated yourself publicly. Sinabi mo, pero hindi. Yung statement niya, ito sinasabi niya eh. Davao City Mayor Sebastian Duterte has clarified that he did not order policeman to kill suspect when he declared a new war on drugs in the city. What he said was that he himself will kill the drug suspect. Wala naman akong sinabi at inutusan. Ang sabi ko, ako ang papatay. Ito po yung mga kataga ng pamimiloso po. Ito yung mga kataga na pinoprotektahan niya yung sarili niya. Diba? Which is, parang tama yung sinasabi niya. Pero, with your statement, you enabled these police authorities, yung mga kapulusan natin, na gawin.
yung bagay na yun. Dahil alam nila na proprotektahan mo sila. O bakit hindi mo sabihin dito, kakasuhan ko sila? No? I will relieve them myself. Bakit yung nag-relieve pa, yung PNP? Bakit hindi mo lang sinabi, nag-imbestiga ka dyan? Papa-imbestigahan natin. Kaya, ito, mga kababayan, nasabi niya lang yan. Just to tumbabalentong. Ano lang siya, ibig ba sabihin ito, yung binabawi. Just protecting himself. O ngayon, sinong nalagay sa alanganin? Di yung mga pulis, yung 8, o dapat imbestigahan na rin yung chief of police. Di ba? Yung Davao City chief of police, yung si Badang ba yun? Badang? Yung ginawa niyang DCPO o whatever. O, sinabi niya, siya mismo ang papatay. Biruin mo, mayor, sasabihin mo yun. Hindi mo lang sinalang-alang yung buhay ng tao. Siyempre malaki talaga ang nagagawa ng epekto ng illegal drugs. No? Kung nakagawa ng karimari-marim, let the justice, roll. Let the long arm of the law get to them. Hindi yung sa, barrel of the loaded gun ninyo. Maski na hindi nga ikaw nag-order, but with your powerful statement, hindi niya maintindihan, no? Siguro, hindi malawak ang kanyang pangunawa, hindi niya naintindihan. No? Wala naman daw siyang inutos. Wala akong sinabi na sila ay pumatay. Ako, sabi niya. Ang sabi ko, ako ang papatay. Di ba? Parang tatay niya lang, no? Pero after that, ayun, kabi-kabila ang tumbahan. Because of that powerful statement na iniisip ng mga pulis, nakakampi nila ang kanilang mayor, na proprotektahan sila, sasaluhin sila. Yun po yun. Baste Duterte, yun ang hindi mo nakikita, naintindihan. Napakatanga mo, mahina talaga. Huwag mo kaming gaguhin. Diba? Ay, Diyos mio. Ito pa sabi niya, mga kababayan. So far, wala pa naman akong nasasalubong. Wala pa naman akong pinapatay. O bakit ka naman papatay? Diba? Mayor ka ng Davao City, bakit ka papatay? At the first place, bakit mo sasabihin yun? Diba? When asked what he intends to do with politicians involved in the illegal drug trade, Duterte said he does not know any such person, but he added, kung ganun ka, patayin din kita. O diba? Kita mo yun? Napakadali po sa mga Duterte ang pumatay ng tao. Ganyan po sila. Ano kaya kung gawin din sa kanila yan? Tatanong lang, no? Duterte said he is willing to undergo drug testing but only if he can bring another person whom he did not identify. O yung tatay mo, dalin mo. The mayor said the renewed campaign against illegal drugs in Davao was due to the resurgence of drug use. May problema sa droga. Naturally, magde-declare ka ng war on drugs. Akala ko ba malinis na kayo dyan? Ibig sabihin, you're an incompetent mayor kasi hindi mo na-maintain yung ginawa nung predecessor mo. Hindi mo nabantayan. Ineffective kang mayor. Diba? Gunggong talaga. O yan, imbestigahan nyo yan, CHR. Kapulisan, anong sabi ni New PNP Chief Marbil? Hindi yung war on drugs, kundi yung sa panuntunan ng utos ng Pangulo. Holistic approach. Marami pong nahuhuli. Pinakita natin sa previous vlog natin yan, yung report ng PDEA, yung Philippine Drug Enforcement Agency. Mas maraming nahuli, less ang patay. Diba? Si Digong, kokonti nahuli, marami ang dead ball. Ayun yan. Mas gusto pa ng mga Duterte na pumatay ng kapwa Pilipino. Yun lang po yan. No? Always at the end of the barrel of the gun. Yun po ang kanila. Ayun lang po mga kababayan. Maiksi lang. Kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.